ngayon, ito yung unit. Ang unit na to is Bohan AR16. So binaklas ko na siya. So napakabilis na namang baklasin nito. Self-explanatory lang kung paano siya baklasin kasi split metal gearbox. So bali ang gagawin natin dito, mag-i-spring tayo. Hindi ko pa alam kung anong ilalagay ko, or kung M90 ba or M95 na black. So kino-compare ko pa. Kasi parang nabili kong M95 parang kasing haba lang din ang stock. Ewan ko kung bakit ganito to. So isa pang lalagay natin is barrel, tight barrel na 7.3. So galing lahat ng pyesa na to kay Heretics. So ako pag nata-tight barrel, hindi ko ginagamit to, yung dulo. Iba kasi yun ang ginagamit. Ako ginagamit ko yung kabilang dulo. So ang ginagawa ko, ginagrinder ko na lang yan para pumasok. Bumili din ako ng extra tipis para hindi ko na magalaw tong lumang tipis ko. Para kung gusto ko mang ibalik sa stock, may babalik ko. So mura lang naman tong tipis ng AR16. Around 100 plus na ata or 200, di ko alam, nakalimutan ko. Tagal ko na kasi nabili ito, ngayon ko lang naisipang i-upgrade. So kaya ako ginagamit yung kabilang side, which is eto, kasi ayan o, tinan nyo, tinrinderan ko na. Kung makikita nyo sa camera, ayan, flat na. So para mas mabilis siyang ipasok dito sa mismong tipis natin, kasi kung makikita nyo rin, hirap, ayan, meron niyang parang flat na surface banda dito sa taas. So para mas mabilis siyang maipasok at hindi nyo masira yung tipis. Minsan kasi kapag pinipilit natin yan, either magka-crack or pangit yung lapat dito sa loob. So kung nangyayari, hindi maganda yung paglabas ng gel ball. So bakit nga pa 7.3 yung napili ko? Kasi nasa kalagitnaan lang siya ng 7.1 saka 7.5 na stock. So piling ko mas sakto lang siya. 7.1 okay din naman, gumagamit ako nun. Pero pansin ko parang ang nipis kasi niya. So ito 7.3 parang solid eh. Solid tong barrel na to. Kaya ito rin yung ilalagay ko kasi personal unit ko to. So ang current na FPS nito, hindi ko na rin na-test, is 200. Naglalaro ng 270 hanggang 280 FPS. Stock ng AR16 yan. Malakas na siya sa stock. Gamit niyang spring, mas medyo kakaiba sa mga stock na units ng ibang brand. Medyo matigas tong konti. Kaya siguro malakas. So, ayan, simulan ko ng i-upgrade to. Kaya ko muna, lalapat ko muna dito sa tipis. Bilis lang, mag-grinder ko na kasi siya. Ayan o, walang hindi halata. Walang dikit yan, force fit lang yan. So, tinry ko na rin siyang tingnan kung airtight naman. So, walang kasingaw-singaw yan. So, ayos na ayos to. Yan, sakto lang din. Walang kitang tabas ng grinder yan. So pag tingnan mo siya sa loob, yan, diretso naman. So ayos na to. So bali pag ilalagay ko siya dun sa outer barrel, lagyan muna natin to ng grasa. Kasi may mga instances na halos kalawangin din yung inner barrel natin dahil bakal nga naman yung outer barrel. So medyo tight kasi siya dun sa loob. So tingnan natin kung ano yung kalalabasan, kung ilang FPS. 35 cm yung yung barrel na to. Ulitin ko, around 270 to 280 FPS lang yung stock nito. So tingnan natin yung ilalakas. Wala akong ibang ginalaw. Basic upgrade lang. Kumbaga, ito, ang ginawa ko pala dati dito. Sinims ko lang to. Ayos na to eh. Wala nang kakalog-kalog tong sector gear, no? Wala na yan. Kasing
0-0 na yan. Hindi naman 0-0. Siyempre may konti pa din. Hindi pwedeng 0-0 eh. So, shinims ko lang to. Dati pa. Nung bagong bili ko lang siya. Tapos, hindi ko pa na-upgrade yung spring yan. Ngayon ko lang i-upgrade. As in, ngayon lang. So, 270, 280. Dun na naglalaro yung FPS niyan. So, tingnan natin yung ilalakas. Once na nagpalit tayo ng inner barrel lang. Saka spring. Tingnan natin. So, ayan. Sinalpa ko siya. Gamit yung barrel na bago. So, ganito siya kahaba. So, definitely, lalagay ako dyan ng suppressor. Puputulin ko yan sa pinakamahabang possible na pwede ko siyang mailagay. Kasi lalagyan ko pa siya ng half-up eh. So, lalagyan ko ng mahabang suppressor dyan. Ang aim ko kasi dito, mapahaba yung barrel. Tapos, malagyan ng half-up. Pero depende, mamaya, tingnan natin kung anong mangyayari. So ngayon, ang next kong i-upgrade yung spring. So kapag magtatanggal tayo ng spring, remind ko lang, no? Lalo kapag mga split metal gearbox, minsan mahirapan kayong tanggalin to ng gamit ang flat screwdriver. Kailangan nyo luwagan to. Yung tornilyo na yan, saka yung tornilyo sa kabila. Para bumuka siya ng konti. Kasi parang may lock or nalalak yung pinaka guide niya dun sa kanal nito eh. Kaya nahihirapan tayong hugutin. So ngayon, papalitan ko muna. Hindi ko na ipapakita, set explanatory naman yan. Lalagay ko na lang muna yung M90 na spring. So ayan na, nakikabit ko na yung M90 na spring. Bali, ayan, stock na air nozzle ang gagamitin ko. Bakit stock? Kasi kapag nilagyan ko pa yun ng double O-ring na nozzle, sobrang airtight na, ang mangyayari, mas tataas yung FPS, mas mahihirapan akong kontrolin yung tawag dito, yung bala. Ayoko ng sobrang taas na FPS, gusto ko yung tama lang. So, para sa akin, ang maximum na FPS na control pa ng mga ordinary up-ups is around 330 hanggang 350. Pag more than that, medyo mahirap ng kontrolin eh. Talagang papaling at papaling. So ito, M90 lang na spring to. Yung iba nagtatanong, bakit sir? Bakit ako naglagay ng spring, nag-upgrade ako, pero bakit 310 lang, 320 lang? Ewan natin. Hindi ko nga rin alam kung ilang FPS ang kalalabasan nito eh. Malalaman natin mamaya kapag kinono natin. So, ayan. Ito kasi, ulitin ko lang, wala pang ginalaw sa upper gearbox na ito. Sa ngayon, maintenance ko lang talaga yan. Kumbaga, bagong langis, silicone oil, tapos yung o-ring. Tinignan ko kung may tama, wala naman. Yung cylinder, sariwang-sariwa. Kasi brand new ko naman nakuha itong unit na to. So ngayon, assembling ko yung barrel, check ko kung ilang FPS nang wala pang half-up. So yan na, krono na natin yung nagawa nating barrel. So pinuto ko na to kanina. Hindi ko pa nakokrono. Sine ko lang kung lalabas ba yung bala, kung proper ba yung pagkakagawa ko ng tawag dito, ng tipis to inner barrel. Check natin kung ilang FPS. So walang halong script to. Check natin. 367, grabe. 370, 368, 351, 359, 366, 360, 280, 340. Pumaling yung ano ko. Dumiko yung barrel. Kaya nagkaganon, bumagsak. Yan o, lumiliko. Diretso ko ulit. Yan, 346, 346, 356, 348. So, pagpalagay mo na lang, i-average na lang natin ng 350. So, ganong upgrade lang.
Ganong upgrade lang, 350 na agad. What more kung nilagyan ko pa ng air seal yan na nozzle yan. Tingnan natin kung ano yung aim ng bala. Ayun, pumapaling-paling na kasi walang half up. Sa taas, tinan natin. So, walang cut-cut, no? Makita lang kung ano yung aim ng bala. Ayun, paling-paling. Saan pumupunta. So, ito, hapapan muna natin to. So, ito na po. Kinabit ko na yung kakabit kong suppressor. Yan siya kahaba. Actually, sobrang haba nga nito eh. Pero tatry kong humanap ng mas maiksi pa dyan. So, yung shortest na pwede kong putulin is up until here lang. Para may kapitan pa rin tong roller ng pamutol ko or ng cutter. Okay, puputulin ko na siya dyan. Hanggang sa gel blaster. Proper tools lang po talaga ginagamit natin. Ayoko pong gumamit ng grinder kasi may mga imperfections po yung grinder. So yan, puputulan ko na, hindi ko na ipapakita. Pakita ko na lang pamamaya kapag okay na, kapag naputol na. So ayan na po, ito na yung naputol. Yan, sagad-sagad po. So ayan na yung pagkakaputol. Ang gagawin na lang natin dyan, nilinisan natin to kasi kumain ng aluminum sa loob. So, pag hindi mo kasi nilinisan yan, medyo cut na yung or mag-shatter yung gel ball. Kapag dumaan dyan, kailangan niyang malinisan. So, yung iba, ng ginagawa, ang pinapalis yung loob ng barrel. So, sa 7.3, hindi ko na to pinapalis. Yung 7.1, pinapalis ko yun. Pero itong 7.3, hindi. Supposed to be, dapat 7.1 ang ilalagay ko dito kasi. Medyo naiksian ako dun sa 7.1 ko. Ito yung pinakamahaba na available sa akin. So, ito yung nilagay ko. So, linisan ko muna to. Pakita ko sa inyo once na malinis na yung dulo nito. Yan na. Nalinisan na natin. So kung tatanungin nyo ako, paano ko nalinisan, PM nyo na lang ako. Pero may special tool kasi para parang ma-flare mo siya ng ganyan eh. Flaring tools, kung meron kayo. Pero minsan hindi yun umuubra kasi malaki itong tube na to eh. So yan siya, makinis na yan. So most likely baka lihain ko pa ng konti yan para mas umayos pa. So next na gagawin natin dito, so lagyan na natin ng half up, which is ayun. Ang lalagay ko pong half up is 13mm na riser plastic. Bakit plastic? Bakit hindi metal? Kasi wala, trip ko lang. Feeling ko mas kumakapit yung gel ball sa plastic kaysa sa bakal. So kanya-kanya tayo ng perspective sa buhay. So ito ang gusto ko. So kakabit ko na, dikitan na natin. So ayan na nga, nakikabit ko na yung 13mm na riser half-up plastic. So tinono ko na din yan dun sa labas. So hindi ko mapakita sa inyong video kasi highway talaga dito kasi kagad sa amin eh. So pakita ko na sa inyo kahit malapit na distance lang. Ewan ko kung makikita sa video. Hindi ata. Hindi na. Hindi makikita yung bala. So walang bilis. So wala, ipapakita ko pa sa inyo. Pero siguro minsan gagawa ko ng video para maipakita sa inyo kung ano yung direction kapag mayroong half-up. So para sa akin okay na kasi yan. So yun lang no, kung nagustuhan nyo yung video, pwede nyo i-share sa mga kaibigan nyo. Paki-like na rin para if ever mas kumalat pa o mas gumanda yung traffic ng video na to. Kasi aim ko naman dito, hindi tayo gumastos ng malaki para sa pag-upgrade ng gel blaster. Minsan, simple upgrade lang, katulad niyan, barrel, half up, saka spring lang, okay na. So sa air seal, depende kasi sa baril yan. Kung talagang pangit yung pagkaka-seal ng baril mo. Yung mga fix naman, pwede rin ako gumawa ng video sa future. Alam ko may mga ibang vlogger naman na gumagawa niyan. Ako kasi, first video ko to na ginawa kasi gusto ko
simple upgrade lang talaga. Yung tipong hindi ka gagastos na more than 500 pesos ata. O parang ganun, hindi ko alam. Magkano to? Baka 600, ganun. O basta, ayan siya. So, yun lang. Maraming salamat.